We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Ilang paaralan sa Cagayan Province ang lubog pa rin sa baha bunsod na epekto ng bagyong Goring. Samantala, isang mag-anak na na-stranded sa ilog sa Gonzaga, Cagayan, ni-rescue ng otoridad. At ilan pang kalsada at tulay sa probinsya hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nalubog sa baha ang ilang paaralan sa 8 mga bayan sa probinsya ng Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong Goring. Sa bayan ng Baggao, umabot na rin ang baha sa harapan ng Remus Elementary School. Ganon din sa San Vicente Elementary School sa Gataran. Binahari ng Rebecca National High School sa bayan ng Gonzaga. Ganon din sa Villagracia Elementary School South District sa bayan ng Bugay. Nasira naman ang bahagi ng silid-aralan sa Santa Teresita National High School sa bayan ng Santa Teresita. Pinangangambahan naman ang pagtaas pa ng antas ng baha sa Bacolod Elementary School sa bayan ng Amulong. Medyo may baha din. Up to this present, ma'am, meron din. Dahil po yung current situation ng school ground namin, wala pong drainage or exit. We have made a recommendation to the governor na i-suspend yung classes to give way doon sa paglilinis ng mga eskwelahan at paglilinis din ng mga kabahayan, ng mga affected ng flood. Patuloy namang ginagamit na evacuation center ang ilang paaralan sa probinsya gaya sa Cabuluan Elementary School sa bayan ng Alcala. As soon as makita naman na safe ay itutuloy na natin yung ating balik eskwela. Samantala, pinangangambahan ang patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa Cagayan River. Sa bayan ng Gonzaga, tulong-tulong na nirescue ng otoridad ang isang mag-anak na natrap sa pagragasan ng tubig. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada at tulay sa pag-apaw ng ilog gaya sa bayan ng Baggao. Sa ngayon, 14 na bayan ang pinaghahanda sa posibilidad ng pagbaha sakaling umabot sa 10 meters ang Cagayan River. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang pamilya sa isang barangay sa Sablayan Occidental, Mindoro ang inilikas matapos ma-stranded sa baha dahil sa pag-apaw ng ilog. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pasado alas 4 ng hapon itong Lunes nang magtungo ang mga kawani ng Coast Guard Substation Sablayan, PNP, BFP at PDRRMO Sub-Office sa Barangay Santo Niño, Sablayan Occidental, Mindoro para magsagawa ng rescue operation sa 3 pamilya na na-stranded sa baha bunsod ng pag-apaw ng ilog. Ligtas na naitawid ng mga otoridad ang 7 katao mula sa kabilang bahagi ng ilog. Dahil sa tuloy-tuloy po na naranasan naming pagulan dito sa aming bayan ng Sablayan. Dala po ng bagyong Goring po yung habagat po at umapo po yung mga malilit na ilog natin dito. Lahat po kasi ng ilog dito sa ikot po ng Sablayan ay galing sa bundok po ay patuloy na tumataas po. Pansamantalang nanatili sa evacuation center ang mga inilikas na residente. Samantala, sa video na ito nakuha ng isang netizen, makikitang nalubog na sa baha ang mga palayan sa Barangay Ibud sa bayan pa rin ng Sablayan. Hirap na rin umanong makatawid ang mga motorista dahil sa baha. Gumuho naman ang bahagi ng isang tulay sa Sitio Tabuk, Barangay Buena Vista. Sa parehong bayan, bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan na nagresulta ng paglambot ng lupa ayon sa MDRRMO. Pansamantala muna itong hindi pinadadaanan sa mga motorista para na rin sa kanilang kaligtasan. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ng mga residente. Kami po inanawagan sa mga lahat po ng residente ng
Sablayan, lalo po doon sa mga lugar na mababa po. Sana naman po ay sila sumunod sa mga kinaukulan upang hindi na po dumating sa ganitong pagkataon na sila i-rescue pa ng mga rescuer. Sa bayan ng Rizal, patuloy pa ring binabantayan ng MDRRMO ang antas ng tubig sa mga ilog na ngayon ay nasa orange warning na. Ibig sabihin, malapit nang umapaw ang mga ilog. Ayon sa MDRRMO, posible pa raw ang pagtaas nito sakaling magtuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan sa lugar. Pinapayuhan naman ang mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar na maging alerto sakaling kailanganing lumikas. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot sa 14,000 pamilya sa Western Visayas ang apektado ng pagbaha bunsod ng malakas na pagulan. Ito ang tinutukan ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, umabot na sa 48,000 katao o 14,000 na pamilya sa Western Visayas ang apektado ng pag-ulan dulot ng habagat. Pinaka-naapektuhan ang mga probinsya ng Antique, Iloilo at Negros Occidental. Halos hindi na makita ang mga pananim sa palayan na ito sa Bagus City dahil lubog sa baha. Kanugon sa mga pananom namon gali sa likod nagkalaanod. Umapaw hanggang kalsada ang baha na naging perwisyo rin sa mga motorista. Pinasok din ng baha ang District Hospital sa lungsod. Dahil dito, pansamantala munang hindi tumatanggap ng pasyente ang ospital. Ilang kabataan naman na nananatili sa isang evacuation center sa Bacolod City ang nagkakasakit na. Kaya nagsasagawa na ng on-site consultation ang City Health Office. Lain ang pamatsyag, itong utsing baha bla. Sa Chimpo bla nga perting baha di sa kwan mo, sa may Florenceville. May ilang paaralan din na nagsisilbing mga evacuation center ang pinasok ng baha. Gaya na lang sa Mariano G. Medalla Integrated School kung saan nasa 30 classrooms ang apektado. Dahil dito, nabasa ang ilang modules ng paaralan. Sa Iloilo City naman, mahigit sa 80 mula sa 180 barangay sa lungsod ang binaha. Gaya na lang sa barangay Desamparados kung saan halos umaabot na sa ikalawang palapag ng bahay ang taas ng baha. Kaya ang ilang residente, inilagay na lang sa itaas ng tulay ang kanilang mga gamit upang hindi mapinsala ng baha. Sa barangay Sook, Arevalo, pinasok din ng baha ang ilang kabahayan kaya nagsasagawa ng rescue operations ang CDRRMO at PCG. Siyam na bayan at isang component city naman sa probinsya ng Iloilo ang apektado ng pagbaha. May mga residente na inilikas sa bayan ng Uton dahil sa pagtaas ng baha. Hindi rin nakaligtas maging ang palengke ng bayan. Prioridad ng LGU na mabigyan ng food packs ang mga lumikas na apektadong residente. Mahigit sa 700 na pamilya sa probinsya ng Antique ang inilikas dahil sa masamang panahon. Isang bayan naman sa coastal area sa bayan ng Tubias, Fournier ang sinira ng malakas na alon at hangin. May mga nabuwalding puno ng nyo. Ilang kalsada rin ang nakitaan ng mga bitak dahil sa pagbaha. Kaya nagpapatuloy ang monitoring ng iba't ibang LGU sa antas ng tubig sa mga ilog. Kahit napanaka-naka na lang ang nararanasang pagulan, patuloy na pinapayuhan ang mga residente na maging alerto sa banta ng masamang panahon. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Eileen Pedreso nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nitong magdamag, bumalik sa super typhoon status ang Bagyong Goring at ngayon humahagupit sa extreme northern Luzon. Habang Tropical Storm Haikui, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong araw. Narito ang report. Ayon sa Pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 4 sa southern portion ng Batanes at sa mga isla ng Calayan at Babuyan, bunsod ng Super Typhoon Goring. Signal No. 3 sa nalalabing bahagi ng Batanes at southwestern portion ng Babuyan Islands. Signal No. 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Signal No. 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, buong Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, rest of Ilocos Norte at extreme northern portion ng Ilocos Sur. Namataan ang mata ng Super Typhoon Goring sa coastal waters ng Sabtang, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 195 km per hour.
Sa mga susunod na oras, tatahakin ng bagyo ang Luzon Strait hanggang sa makalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga, base sa forecast track ng Pag-asa. Kasabay ng paghagupit ng bagyong Goring ang paglakas pa ng hanging habagat. Apektado nito ang Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa lahat ng dagat na sakop ng Luzon at Visayas, kabilang na ang Dinagat Islands. Samantala, anumang sandali mula ngayon, inaasahang nasa loob na rin ng Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm na may international name na Haikui. Tatawagin yan sa local name na Hana ayon sa Pag-asa. Namataan yan 1,560 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 110 kilometers per hour. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, napakasungit ng panahon ngayon sa extreme northern Luzon. Ang nakikita niyong nagkukulay orange, red at pink, ibig sabihin, posible ang heavy, intense at torrential rains sa mga lugar na yan. Kaya dapat maging alerto sa banta ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa Region, Calabarzon, Bicol at Western Visayas. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa iba pang panig ng bansa pagsapit ng hapon. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco nagbabalita para sa GMA Integrated News. 11 sasakyan ang nagkarambola sa diversion road sa Davao City. 6 katao sugatan. Ang insidente nahulikam. Nakaalerto si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa CCTV footage, makikita ang mga malalaking truck na ito na naipit sa mabigat na daloy ng trapiko sa Diversion Road, Davao City, Martes ng tanghali. Maya-maya pa, makikita ang isang paparating na truck na tila mabilis ang takbo. Ilang saglit pa ay inararo na nito ang mga sasakyan na nasa unahan. Ano lang yun? Ang damay. Loose brake bay. Ma'am, okay lang ma'am? Sa video naman na ito, makikitang naipit pa sa kanilang minamanehong truck ang ilang drivers. Hello sir! Ay lagliyok sir! Ay lagliyok! Unang nabangga ng pababang trailer truck ang sinusundan nito na truck hanggang sa sunod-sunod nang nabangga ang iba pang sasakyan. Kaya nagkarambola ang nasa 6 na truck at 5 pribadong sasakyan na magkakalapit lang dahil mabigat ang daloy ng trapiko nang mangyari ang aksidente. Na bangga jud siya katong container van na duha ka buok van diri. Naros na siya diri sir, di kanang wing van sir, dira man na sir sa nang balay. Nadamay sa disgrasya ang SUV ni Osman na maipapacheck up sa ng pasyente sa ospital. Nabangga nila ito, tapos ito nabangga niya ako, tapos itong puti na pickup binangga niya kami. Eh siyempre, nabangga ng malalaking sasakyan, hindi man niya kaya Tapos itong expander na side tube itong Hilux. Nawalan umano ng preno ang trailer truck. Initially kaning lost brake pero dili pa nato siya ma-confirm kay ongoing pa investigasyon. 6 na italang sugatan sa aksidente, kabila ang driver ng nakabanggang truck at driver ng truck na unang binangga. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nakapagtala na ng pinakaunang election-related incident sa Barangay and SK Elections 2023 sa Bicol Region na nangyari sa Libon, Albay. Ito'y matapos paslangin ang kapitan ng isang barangay sa naturang bayan. Kaya SITG Repato, binuo na ng PNP para sa masusing investigasyon. Si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Kasabay ng pag-usad ng election period para sa Barangay and SK Elections 2023, sinalubong agad ito ng isang election-related incident sa Bicol Region. Ayon sa report ng kapulisan, nanggaling sa sentro ng bayan ng Libon, Albay si Kapitan Alex Repato, 51 anyos, matapos mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy para sa kaparehong posisyon.
Pero pagdating nito sa harap ng kanyang tindahan sa Barangay San Jose, bigla na lamang itong pinaputukan ng baril ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek na laging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ayon sa COMELEC, dahil kakandidato na ang biktima, may tuturing na nila itong election-related incident. I already instructed the PNP and AFP, coordinated with PNP and AFP, and instructed my provincial election supervisor to look into this and possibly to explore the possibility of recommending a certain area, lalo na yung Libon, to be placed under COMELEC control kung kailangan po. Bumuo naman ang PNP ng Special Investigation Task Group o SITG Repato na tututok sa naturang kaso. Pero ayon sa PNP, dapat na matukoy muna ang motibo ng krimen para malaman kung dapat bang isailalim sa COMELEC control ang lugar. Actually, sa pagsusolve gusto may agaran, masolve tulos. And lahat po ng mga angles na pwedeng makapagtukdo, pwedeng makapagturo kang culprit or may makakamit bid, anything na pwede tang i-consider sa case is i-consider po ngunyan kang SITG. Ang bayan ng Libon, Albay ay isa sa mga lugar na isinailalim ng COMELEC sa red category o mga lugar na may intense political rivalry at presensya ng rebelding grupo o private armed groups. Dahil sa nangyari, mas papaitingin pa raw ng PNP ang checkpoint operations nito sa mga lugar sa rayon para matiyak ang seguridad ng publiko sa gitna ng election period. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng 6 na magkakaanak kabilang ang 4 na menor de edad matapos mahulog sa tulay ang sinasakyang pick-up sa bahagi ng Barangay Piña, Taysan, Batangas. Ayon sa pulisya, tinatayang nasa 8 hanggang 12 metro ang lalim ng pinaghulugan ng sasakyan. Sa investigasyon, bago mahulog sa tulay, una nang naaksidente ang sasakyan nang mabalahaw sa isang kanal na malapit din sa tulay. Galing sa isang birthday party sa bayan ng Taysan ang mga biktima at pauwi na ng mangyari ang insidente. Agad namang nakahingi ng tulong ang driver ng pick-up. Naiahon na rin daw ang sasakyan mula sa pagkakahulog at nakalabas na rin daw sa pagamutan ang mga lulan ng pick-up at nakauwi na sa kanilang bahay sa Pasay City. Sugatan ang 23 anyos na lalaki na tubong Dasmariñas City, Cavite matapos umanong saksakin ng 41 anyos na isang construction worker na residente ng Barangay Lumbang, Calzada, Calacas City. Sa investigasyon, inaya ng sospek ang biktima na makipag-inuman na nung una raw ay pumayag na tumagay ng isang beses. Pero tinanggihan na niya ang ikalawang alok nito. Dito na raw nagalit ang sospek at sinaksak ang biktima sa dibdib. Agad na isugod ang biktima sa ospital habang mabilis na nakatakas ang sospek. Sinisikapan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at sospek. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan na si Mike Enriquez. Siya ay 71 taong gulang. Halos 2 dekada naging anchor si Mike sa 24 oras. Mahigit 20 taon din siyang naging host ng public affairs program na investigador. Si Mike ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging Senior Vice President and Consultant for Radio Operations ng GMA. Siya rin ang host ng Super Balita sa umaga at saksi sa Double B sa Super Radio DZBB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manunood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Super Radio DZBB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras.
ang kanyang trademark na tinig, sabi nga ng ilan same pa rin. ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. I'll read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, 38:30 segundos. Bubuka natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nangawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan, nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula giyera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan Ngayon, ito na, sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! 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 Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang sidhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita,
Kanya ring naipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Saan galing yung bagong strain o uri? Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick. Hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Maningil ka na? Yes! Maaga. Aga pa na singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.